pagkakaroon ng kapatid ay pagkakaroon na rin ng tagapagtanggol. Kaya mahalaga ang mga kapatid lalo na kung sila ay mabait at mapagmahal. Ikaw kabarangay, mabuti ka bang kapatid? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig sa Barangay Love Stories. Kung hindi ninyo na itatanong ay fan na fan ako ng programa ninyo sa radyo. Nahawaan ko na nga ang kuya adi ko sa pagkahilig sa programa ninyo. Kaya naisip ko na sumulat sa inyo upang ibahagi ang kwento naming magkapatid. Pero bago tayo pumunta doon ay magpapakilala muna ako. Ako po si Sheena, 23 years old at taga Cubao, Quezon City. At kakagraduate ko lang sa kursong Information Technology or IT. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang private company sa Quezon Avenue. Mag-uumpisa ang lahat nito lang 2024. Around February yon last year. Kami na lang ng kuya ade ko ang magkasama sa buhay matapos naming maulila sa mga magulang. Bali nagrerenta kami ng apartment na may isang kwarto, CR at magkasamang sala at kusina. 10 taon pa lang pagitan ng mga edad namin. 33 years old na noon ang kuya. Tubong-osamis kami pero nakipagsapalaran dito sa Maynila ang kuya ko. Namasukan siya sa call center at hindi nagtagal ay kinuha niya ako sa pangangalaga ng tiyahin namin sa probinsya na kapatid ni nanay para pag-aralin. Sheena? Sheena, kakain na! Lumabas ka na dyan sa kwarto mo. Okay, kuya. Wow! Sinigang na salmon belly! Oo, alam kong paborito mo yan. Upo na para makakain na tayo. Thank you, kuya. Ang sarap ng hapunan. Walang anuman. Kumusta school? Okay naman, pero nakakapagod. Lalo na yung thesis namin, pero patapos na rin naman kami. Final defense na namin next week, then for binding na. Excited na ako. Excited na rin ako. Malapit ka na makagraduate. Oo nga. Ay, kaya lang, kinakabahan naman ako. Saan? Sa pwedeng mangyari pag nakagraduate na ako. Sabi kasi ng prof namin na iba na raw talaga ang buhay sa real world. Yun bang kapag nakalabas na kami ng eskwelahan, mas mahirap na raw at mas maraming kakumpetensya sa paghahanap ng trabaho. Natatakot ako tsaka kinakabahan. What if hindi ako makasabay sa kanila? Wow. Teka muna. Isa-isa lang, Sheena. Anong isa-isa lang? Marami na ba ako sinabi? Medyo. Kalma ka muna. Gusto ko namang kumalma, pero kinakabahan talaga ako. Kaya nga, kalma ka muna. Tsaka ka nakabahan. Wala ka pa naman dun eh. Wala pa nga ako doon, pero pag naiisip ko na, mas lalo akong kinakabahan. Narinig mo ba tibok ng puso ko? Ang lakas oh! Naiintindihan ko naman yung pinanggagalingan ng kaba mo. Pero hindi mo kailangan matakot. Kaya ka nga may kuya eh. Nandito ako para alalayan at gabayan ka. Lalo na sa pagharap mo sa sinasabi mong real world. Malaki na naman ako, tsaka tagal mo na rin akong inaalalayan. Baka oras na para tumayo naman ako sa sarili kong mga paa. Nando na tayo. Pero habang pipilay-pilay ka pa dahil baguhan ka pa lang sa real world na sinasabi mo, nandito lang ako para tulungan ka. Para saluhin ka pag na-out of balance ka. Ewan ko sa'yo, kuya. Puro ka talaga kalokohan. Kahit puro ako kalokohan, seryoso naman ako sa sinabi kong yan ha. Basta, tandaan mo, hindi mo kailangan mahiya sa akin. Magsabi ka lang pag kailangan mo ko. Kaya nga naging kuya mo ako, di ba? Thank you talaga, pero nahihiya pa rin ako. Bakit ka naman nahihiya? Siyempre, dami mo na kasing sinakripisyo para sa akin. Simula pa lang nung bata tayo, nagtrabaho ka na at lumuwas dito sa Maynila. Tapos kinuha mo ko sa probinsya natin para pag-aralin. Ginawa ko yun lahat dahil mahal kita. Kayo nila nanay at tatay. Tsaka hindi naman ako humihingi ng kapalit eh. Ang gusto ko lang, magsikap ka para sa sarili mo. Kahit wag mo na ako isipin, sarili mo na lang. Pwede ba yun?
Syempre kasama ka pa rin sa mga pangarap ko. Basta, kapag nakapagtapos ako at nakapagtrabaho, tutulungan kita. Di ba pangarap mo makabili ng sariling bahay? Oo, pero tsaka na yon. Unahin mong tulungan ang sarili mo. I-establish mo muna sarili mo. Hindi mo naman responsibilidad yung pangarap ko. Lalo alam ko na may sarili ka rin pangarap. Okay na sa akin na tinutupad mo yon. Masaya na ako dun. Thank you talaga kuya. Walang anuman. Sana di ka magsawa sa pagpapasalamat ko. Hindi naman. Pero lumalamig na yung sabaw. Kumain na tayo. Sige, kanina pa nga ako nagugutom. Papa Dudut, 2019 ako dumating sa Cubao at noong sumunod na taon ay nag-enroll ako sa kolehiyo. Kaya lang ay nagkaroon ng pandemic kaya naurong ang class opening ng September imbes na June. Pahirapan din kasi online ang klase namin pero sa awa ng Diyos ay nairaos at mairaraos ko ang pag-aaral ko. Mataas ang pangarap ko sa buhay pero kasama na doon ang maibalik sa kuya ko ang lahat ng mabubuting bagay na ginagawa niya para sa akin. Malaki ang respeto ko kay Kuya Adi, Papa Dudut. Mabait kasi siya, mapagmahal at responsable. Close na talaga kami kahit noong unang beses pa lamang na magkasama kami sa Maynila. At kahit noong nasa Usamis pa lamang kami nakatira. Kaya nga nalungkot ako ng sobra nang mag-decide siyang pumunta sa Maynila para makipagsapalaran. Sobrang hirap din kasi ng buhay namin sa probinsya kaya sinantabi na lamang niya ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya wala akong ibang hangad ng mga panahong yon kundi ang tuparin ang naudlot na pangarap ng kuya ko na makagraduate sa kolehiyo. Mabilis na lumipas sa mga araw. Napansin ko madalas na may kausap sa chat ang kapatid ko. Tapos may mga pagkakataon pang pangiti-ngiti siya habang nakatitig sa cellphone. Kaya naman na-curious ako, Papa Dudut. Hi kuya! Hi. Sino yan, ha? Ha? Yang ka-chat mo. Napapansin ko pa naingiti mo dyan sa cellphone mo eh. Huhulaan ko. Babae yan no? Ikaw talaga? Lakas ng radar mo. Sagutin mo na lang tanong ko. Oo, tama ka. Babae nga to. Nililigawan mo? Ha? Hindi. Sus, hindi raw. Sa lapad ng ngiti mong yan. Hindi naman talaga. Magkaibigan lang kami. Diyan naman nagsisimula ang lahat. Pero curious ako, sino siya? Pakilala mo naman sa akin para may idea lang ako kung sino yung babaeng nagpapakilig sa kuya ko. Kilig ka dyan. Di ako kinikilig ah. Astig kaya ako. Astigin mo mukha mo. Sino nga? Katrabaho mo ba? Hindi. Kaya nga sino? Kilala mo na to eh. Talaga? Pero wala akong matandaan na kilala kong babae na nalink sa'yo. Wala nga halos nung naghiwalay kayo nung ex mong si Sarah Lynn eh. Siya nga yun. Si Sarah Lynn? Oo. Teka, tama ba narinig ko? Si Sarah Lynn yung ka-chat mo? Oo, siya nga. At kailan ba kayo nagkaroon ng communication uli? Nitong buwan lang. Nag-chat siya sa messenger ko. Pero late ko na nakita kasi nasa request message pala. Nagbago na rin siya ng Facebook account. Bakit mo naman in-accept? Nakalimutan mo na ba yung ginawa sa'yo ng babaeng yan? Napatawad ko na naman si Sarah Lynn at nagsisisi na siya sa nagawa niya. Ngayon, kinontak niya ako para makipagkaibigan. Lalo ngayon nahiwalay na raw sila ng kinakasama niya. Ano ngayon kung wala na sila? Kumalma ka nga muna, huwag kang sumigaw. Nagulat lang ako. Nakakaloka naman kasi ang si Sarah Lynn. Anong nakakaloka dun? Yung pakikipagkaibigan niya sa'yo porke hiwalay na sila ng tatay ng anak niya. Hindi ako naniniwala. Baka may masamang balak yan. Huwag mo naman pag-isipan ng masama yung tao. Paano di ko pag-iisipan ng masama ginawan ka na niya ng masama? Nakaraan na yon. Sabi ko nga napatawad ko na siya. Ibang klase ka rin kuya. Sinaktan ka niya ng husto nun tapos bilis mo lang siyang napatawad. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ako mapagtanim ng galit sa ibang tao. Tsaka si Sarah Lynn naman to. May pinagsamahan kami. Meron nga at ang tagal nun. Pero pinagpalit ka lang niya sa iba. Di ko naman nakakalimutan yon. Tsaka nakikipagkaibigan lang naman yung tao eh.
Malay mo malungkot dahil naghiwalay sila ng kinakasama niya. Wow, sa dinami-dami ng kakaibiganin, dun pa talaga sa ex-boyfriend niya na sinaktan niya ng husto? Kung di ba naman makapalang mukha niyang Saralyn na yan? Sheena, kahit galit ka sa tao, hindi pa rin tama na pagsalitaan mo siya ng ganyan. Hindi ko kasi alam yung sasabihin ko. Nakakainis lang na bigla-bigla na naman siyang babalik sa buhay mo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Salamat sa pag-aalala. Pero alam ko naman yung ginagawa ko. Sana nga. Ewan ko na lang sa'yo pag nasaktan ka pa uli ng babaeng yan. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung umasim ang mukha ko nang banggitin niyang nag-uusap na naman sila ng ex-girlfriend niyang si Saralyn. Hindi kasi maganda ang breakup nila, Papa Dudut. 5 years na sila noon nang kuya ko nang mabuntis si Saralyn ng ibang lalaki. Kasal na nga lang ang kulang sa kanilang dalawa na kuha niya pang magpagalaw sa iba at lokohin ang kapatid ko. Taong 2022 sila naghiwalay at nasaksihan ko talaga kung paano nalugmok ng husto si Kuya Adi. Isa pa sa kinaiinis ko kay Saralyn ay 1 taon na pala niyang niloko ang kuya ko. Ibig sabihin may iba na siyang kalandian habang sila pa ng kapatid ko. Katrabaho niya ang tatay ng anak niya sa private company na pinapasukan niya noon. Ang galing din niyang magtago. Tapos nung nagkabukingan na ay sa kanya hiniwalayan si Kuya Adi para makisama sa tatay ng anak niya. May paiyak-iyak pa talaga ang gaga para magmukhang kaawa-awa. Kaya inis na inis talaga ako sa kanya at hiniling ko na sana'y hindi na ulit mag-cruise ang landas nila ng kapatid ko. Kaya lang ay masyadong mapaglaro ang tadhana at ang kapalaran, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung protective sa akin ang kuya ko ay natural na protective rin ako sa kanya bilang kapatid niya. Kahit naman sinong kapatid ay hindi naghahangad na masaktan ng ibang tao, yung mga kapatid nila hindi ba? Kaya nga pinakita at pinaramdam ko talaga kay Kuya Adi ang hindi ko pagsang-ayon sa pag-uusap nilang muli ng ex-girlfriend niya. Araw-araw kong pinapaalala sa kanya ang darkest days niya noong iwanan siya sa ere ni Saralyn. Sabihin niyo ng kontrabida ako sa love story nila pero wala na silang love story na dapat pang ipagpatuloy at balikan. Pero wala naman akong magagawa kung gusto rin ng kapatid ko ang atensyon na nakukuha niya sa babaeng yon. Kahit na ayaw kong makipagkaibigan ulit si Kuya Adi kay Saralyn, lagi ko pa rin nahuhuling kachat niya at kausap sa cellphone ng ex-girlfriend niya. Minsang sinabi ni Kuya na intindihin ko na lamang daw siya at yun naman ang ginawa ko, Papa Dudut. Pero deep inside, nananalangin ako na sana'y hindi mag-workout ang kung anumang namamagitan sa kanila ng mga panahong yon, Papa Dudut. May binili akong donut na ube flavor. Halo? Kanino to sapatos na to? Oh, nandiyan ka na pala. Adi, sino yan? Sheena, ikaw pala. Saralyn? Bakit yan lang ang tawag mo? Nakalimutan mo na yata na inaate mo siya noon. Bakit ko tatawaging ate yung babaeng nanakit sa'yo? Sheena! Ayos lang naman hindi niya ako tawaging ate, Adi. Naiintindihan ko si Sheena. Kahit na, hindi pa rin tama yun. Anong ginagawa mo rito sa amin? Ha? Ano? May inasikaso lang ako na malapit dito. Kaya naisipan kong dalawin si Adi rito sa apartment nyo. Yun lang ba talaga pakay mo? O may iba ka pang dahilan? Ano bang sinasabi mo? Alam mo kung anong sinasabi ko? Sheena, parang di ko na nagugustuhan pakikipag-usap mo kay Saralyn. Bakit kuya? Wala naman ako sinabing masama sa kanya. Nagtanong lang ako. Oo nga, pero bakit ganyan ka makapagtanong sa kanya? Ano ba dapat ang tamang pagtatanong ko sa babaeng nanloko at nang iwan at nanakit sa'yo?
Di ba nag-usap na tayo tungkol dito? Akala ko nagkakaintindihan na tayo. Nag-usap tayo, pero saan tayo banda nagkaintindihan na papupuntahin mo yung babaeng yan dito sa apartment natin? Hindi ko siya pinapunta rito. Dinalaw ko lang ang kuya mo. Nagdala pa nga ako ng mga pagkain na paborito niyong dalawa. Hindi mo kami makukuha sa pagkain. Sa'yo na lang yan. Sheena naman. Pwede bang kausapin mo ako na maayos? Maayos naman na makikipag-usap ko sa'yo Ano bang gusto mo? Yakapin kita, ngitian, tapos sabihin ko sa'yo na na-miss kita? Hindi naman sa ganun. Mabuti pa, pumasok ka na lang muna sa kwarto mo, Sheena. Bakit mo naman gagawin yon? Dahil binabastos mo na si Saralyn. Baka nakakalimutan mong bisita ko siya at wala kang karapatan na bastusin siya. Bakit sa akin ka nagagalit? Alam nga naman kay Saralyn, wala naman sinasabing masama sa'yo yung tao. Ikaw yung kanina pa sabi na kung ano-ano dyan. Alam ko na hindi mo inaasahan yung pagpunta niya rito. Pero hindi pa rin tama na tratuhin mo siya ng ganyan. Ayos lang naman ako. Siguro nagulat lang talaga si Sheena. At saka, na-realize ko na hindi ko pala siya pwedeng sisihin na ganyan siya makipag-usap sa akin. Nasaktan kita noon at walang kapatawaran yung nagawa ko sa'yo. Pero napatawad na kita. Matagal na. Salamat, Adi. Ako, hindi ko pa napapatawad yung babaeng yan. Sheena! Pasok na ako sa kwarto ko, kuya. Pagpasensyahan mo na yung kapatid ko. Hindi naman talaga siya ganyan. Alam ko naman. Pero may kasalanan din ako sa'yo. Wala na yon. Sabi ko nga, napatawad na kita. Salamat ulit. Papadudot, gulat na gulat ako nang makita ko si Saralyn sa pamamahay namin ng hapong yon. Hindi ko talaga inaasahan na muling magkukrus ang landas namin ng babaeng kinaiinisan ko. Takang-taka pa ako kung ano ang ginagawa niya sa bahay, tapos mas nadagdagan pa ang inis ko nang pinagtanggol siya ni kuya sa akin. Hindi ko talaga matanggap na mas kinampihan siya ng kapatid ko. Ewan, pero noong nakita ko ang pagbumuka ng babaeng nanakit sa kuya ko ay nagbalik ang lahat ng pinagdaanan namin para lang makausad siya noon. Marami akong tanong kay Saralyn na hindi ko na naitanong ng araw na yon. Una na doon ay kung paano niya nagawang sakta ng kuya na naging mabait at manatiling tapat sa kanya. Pangalawa ay kung bakit bumalik pa siya sa buhay ng kapatid ko. Para sa akin, papadudot, ay hindi sapat na dahilan na naghiwalay na sila ng kinakasama niya na siyang tatay ng anak niya. Malakas ang kutob ko na gusto lang niya na gamitin ang kuya ko. Mabilis pang nagdaan ang mga araw at dumalas pa ng dumalas ang pagpunta ni Saralyn sa inuupahan naming apartment. At kahit na gustuhin kong iwasan siya, ay hindi ko naman magawa-gawa. Kaya hinayaan ko na lamang siya at ang anak niya. Pero minsan aminado akong napipikon ako sa bata dahil maingay at makalat sa bahay. Tapos hindi naman masaway-saway ni Saralyn, papadudot. Nandito na ako! Ikaw na naman? Magandang gabi rin sa'yo, Sheena. Bakit ikaw nagluluto dyan? Nasaan kuya ko? Bumili lang ng soft drink sa tindahan. Tungkol naman dun sa isa mo pang tanong, wala lang. Gusto ko lang kayong ipagluto ng kuya mo. Tsaka sabi niya, na-miss na raw niya kaya pinagluto ko siya ng paborito niya. Halika, upo ka na para makakain ka na. Hindi pa ako gutom. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad? Ano yon? Ang sabi ko, kung hindi mo na ba ako mapapatawad? Kung tutuusin, hindi naman ikaw ang nasaktan ko. Yung kuya mo. Pero bakit parang abot langit yung galit mo sa akin? Ibang klase. Nagtanong ka pa talaga. Para lang malaman ko. Hindi ko kasi maintindihan eh. Ilang araw na akong pumupunta rito sa inyo at nakikipagmabutihan sa kuya mo. Pero ikaw yung ayaw. Kung kuya mo nga, napatawad na ako eh.
Wala kang alam kung gaano mo nasaktan si kuya nung niloko at hiniwalayan mo siya. Sobrang lugbok siya nung mga panahon na yon. Wala siyang ginawa kundi umiyak at magmukmuk dito sa bahay. Natuto rin siyang uminom ng alak at makipag-inuman sa kung sino-sino kahit hindi naman niya ginagawa. Habang ako, alalang-alala sa kanya. Halos sirain na niya yung buhay niya at habang pinagdadaanan niya yon, ako ang kasama niya. Napakarami niyang iniyak ng dahil sa'yo. Marami rin akong iniyak dahil sa kuya ko. Tapos tatanungin mo ako ngayon kung bakit abot langit ang galit ko sa'yo? Pasensya ka na. Hindi ko alam na ganyan palang pinagdaanan niyo ni Adi. Oo! Kaya nga nagagalit ako sa'yo ngayon dahil nakuha mo pa talagang bumalik sa buhay namin! Sana hindi ka nalang uli nagpakita sa kuya ko! Ayoko na naman sana magpakita kay Adi. Pero na-realize ko na mahal ko pa rin siya. Paanong mahal? Pinagpalit mo siya sa iba, tiniwan mo nga siya! Basta, isang araw, nagising na lang ako na nagsisisi na sa mga nagawa ko sa kanya. Tapos nagkataon na nagkahiwalay na kami ng tatay ng anak ko kaya Ginulo mo na uli buhay ng kuya ko! hindi naman ganun yun. Nagbago na ako. Nagbago mukha mo! May kasabihan nga na once a cheater, always a cheater! Kaya di ako naniniwala sa sinasabi mo! Kung ayaw mong maniwala, ikaw ang bahala. Wala ka rin naman magagawa, lalo na nagkabalikan na uli kami ng kuya mo. Ano ka mo? Oops! Hindi mo pa pala alam? Ulitin mo nga yung sinabi mo! Sabi ko, kami na uli ni Adi. Kaya wala ka na magagawa. Tsaka wala na rin akong paki sa'yo kung mapatawad mo pa ako o hindi. Hindi naman ikaw ang karelasyon ko, kuya mo naman. Kaya bahala ka na dyan. Kung ayaw mong kumain, edi wag. Papadudot, hindi ako makapaniwala na nilihim sa akin ng kuya ko na nagkabalikan na sila ni Sarah Lynn. Sa bagay, alam niya na posible akong maggalit sa kanya o magtampo. Ayaw ko kasi talaga sa babaeng yon para sa kanya pero alam ko rin naman na sino ba ako para hadlangan ang pag-iibigan nila. Kahit na pinilit kong hindi magtampo sa kuya ko pagdating niya sa apartment, nang gabing yon ay hindi ko pa rin nagawa. Hindi ko siya kinausap habang nandun si Sarah Lynn. Pero sa huli ay nagkabati pa rin kami, Papadudot. Nung makaalis na kasi si Sarah Lynn sa apartment ay kinausap ako ng kapatid ko upang ipaliwanag sa akin ang lahat-lahat. Sinabi niya ulit kung gaano niya kamahal ang ex-girlfriend niya at kahit na anong gawin niya ay hindi naman daw talaga nawawala yung pagmamahal na yon, Papadudot. Bukod doon ay napatawad na raw niya si Sarah Lynn at noong nagkita ulit sila ay gusto niyang magsimula ng panibagong buhay kasama ito at ang anak nito sa ibang lalaki. Dahil sa pag-uusap naming yon ni Kuya Adi ay lumambot naman ang loob ko sa kanya. Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang bawat katagang lumabas sa kanyang bibig. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, dahil nagkabalikan na sina Kuya Adi at Sarah Lynn, ay madalas nang nakatambay sa apartment namin ang babaeng yon. Wala naman akong magawa dahil kagustuhan din yon ng kapatid ko. Sakto, naka-work from home setup si Kuya at si Sarah Lynn ang nakatoka sa pagluluto ng pagkain namin. Kaso ay nauumay na talaga ako pag nakikita ko silang sobrang sweet na akala mo ay hindi nagkahiwalay dahil may isang nagloko. Hindi niyo ako masisisi kung bakit hindi pa rin ako lubusang masaya para sa relasyon nila ng kuya ko. Kung si Kuya Adi ay nakapagpatawad na pues ako ay hindi pa. Mabilis na nagdaan ang 2 buwan at tuluyan na ngang binahay ni Kuya sina Sarah Lynn at ang anak nito. Sa sala sila natutulog dahil iisa lang naman ang kwarto ng apartment namin at doon ako natutulog. Walang trabaho si Sarah Lynn. Kaya kapag sumisweldo si Kuya ay ibinibigay niya lahat ng pera niya sa babaeng yon. Isang gabi ay napansin kong malungkot ang kuya ko. Nag-alala ako kaya kinausap ko siya at doon ko nga nalaman na meron pala silang pinagdadaanan ni Sarah Lynn. Pinagtapat sa akin ng kapatid ko na nagdadalang tao ang girlfriend niya ngunit
hindi na naman siya ang ama. Bali nabuntis lang daw ito ng madalas nitong kausap sa cellphone bukod sa kapatid ko. Nung una ay nalabuan ako kung paano nangyari yon, pero sinabi ni kuya na hindi pa rin pala tuluyang nagbago si Saralyn. Niloloko pa rin siya nito kaya abot langit ang galit ko sa babaeng yon. Gusto ko siyang sabunutan at nagkataon na wala sila ng anak nila sa bahay dahil may pinuntahan na hindi namin alam. Kaya nga inabangan ko ang pag-uwi nito. Pero bago ko pa yon magawa ay inawat na ako ni Kuya Adi at nakiusap na huwag ko nang kumprontahin ang girlfriend niya. Kahit na masama ang loob ko sa pakiusap niya ay sinunod ko pa rin siya, Papa Dudut. Tapos nung sumunod na araw ay sinabi niyang nagkasundo na sila ni Saralyn na tatanggapin niya ang bata dahil hindi naman daw sinasadya ang pagdadalang tao nito. Saralyn naman! Ano bang problema mo, Adi? Kanina ka pa. Para kang batang nagmamaktol. Paano hindi ako magmamaktol? Napapadalas na yung pag-alis mo. O bakit? Wala na ba akong karapatang umalis? Meron, pero saan ka ba pupunta? Pati ba naman yun gusto mo pang malaman? Malamang! Sino ba ako sa buhay mo? Baka nakakalimutan mong boyfriend mo ko. Ay, oo nga pala. Boyfriend nga pala kita. Pero hindi naman ibig sabihin nun pagbabawalan mo na ako sa mga bagay na gusto kong gawin. Hindi kita pinagbabawalan. Gusto ko lang malaman kung saan ka pupunta. Sa mga kaibigan ko, niyaya nila ako magkape. Magkape? Hindi ba masama sa buntis yun? Saan mo naman napulot yan? Hindi masama ang kape sa buntis. Pero sabi ng OB na maselan daw pagbubuntis mo. Baka naman mapano ka niyan pag lumabas ka. Natatakot ako na may mangyari sa'yo at sa baby. Anong palagay mo sa akin, hindi maingat? Saralyn naman. Anong gusto mong gawin ko? Huwag na ako umalis kahit naka-oo na ako sa mga kaibigan ko? Anong nangyayari dito? Dinig na dinig ko kayo dun sa kwarto ah. Pasensya ka na, Sheena. Bakit ka ba kasi sumisigaw, Saralyn? Yan kasing kuya mo eh. Masyado akong kinukulong dito sa pamamahay nyo. Anong kinukulong? Hindi totoo yan. Naniniwala ako kay kuya kasi pansin ko na ilang araw ka na rin alis ng alis. Hindi ka mapirmi dito. Pati anak mo sa amin mo pinapaalaga. Sheena, wala namang problema doon. May problema doon dahil naging pabayang nanay itong babaeng to. Anong pabaya? Hindi ako pabaya. Hindi raw. Pero parang wala kang pakialam dyan sa baby na nasa tiyan mo. Di ba sabi raw ng OB mo, delikado pagbubuntis mo? Dapat naka-bed rest ka pero wala kang ginawa kundi maglakwatsa. Ang kati ng paa mo. Sumusobra ka na talaga, Sheena. Bakit? Dahil totoo? Sabihin mo nga sa amin, saan ka ba talaga pumupunta at laging kating-kati ang paa mo na umalis? Sa mga kaibigan ko nga. Makikipagkita ako sa kanila dahil ang boring dito sa inyo. Sa mga kaibigan mo nga ba? O sa tatay niyang anak mo? Ha? O ano? Gulat ka no? Kasi totoo? Syempre hindi. Adi, sawayin mo nga yung kapatid mo. Sheena! Bakit kuya? Huwag mo sabihing naniniwala ka sa babaeng yan, nuknukan ng sinungaling yan. Tingnan mo nga, harap-harapan ka na naman niyang niloloko. Nakuha pang magpabuntis sa iba habang kayo pa. Alam ko, pero napag-usapan na namin ni Saralyn na aakuin ko ang bata dahil hindi naman daw niya sinasadya. Hindi sinasadya? Na ano? Nalumande? Kailan ka pa magigising kuya? Nuknukan naman loloko niyang girlfriend mo. Tama na! Huwag ka na magsalita! At bakit hindi ako magsasalita? Sige nga! Di ka kasi nakikinig sa sinabi ko. Sabi ko nag-usap na kami ni Saralyn. Aakuin ko ang baby niya. Tsaka wag mo na nga ulit-ulitin na nagloko siya. Wala namang pinanganak na perpekto eh. Pero lahat pwedeng magbago. Ewan ko sa'yo! Masyado ka nang nabulag sa pagmamahal mo sa maling babaeng yan. Kailan ka ba magigising? Pag huli na ang lahat, natalog mo ka na naman uli. Bahala ka na nga! Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na kakampihan ni Kuya Adi si Saralyn kesa sa akin na sarili niyang kapatid. Doon na talaga tuluyang sumama ang loob ko sa kanya na parabang ayoko na siyang makita at makasama sa iisang bubong. Hindi ko matanggap na ganon na lang niya binaliwala ang pag-aalala ko sa kanya.
Kaya naman dala ng bugso ng damdamin ay umalis ako sa apartment namin at nakituloy sa apartment ng kaklase ko. 2 araw din akong hindi umuwi sa amin at hindi ko rin sinagot ang call and text ni kuya. Galit ako sa kanya ng mga panahong yon. Sa isip ko ay kaya kong mabuhay nang wala siya. Nagplano akong mag-working student hanggang makapagtapos ako. Pero hindi naman yon natuloy dahil kinausap ako ng kaklase ko na huwag ko na raw tiisin ng matagal ang kuya ko. Huwag ko raw gawin yung ginawa niya sa kuya niya noong nagrebelde siya. Sa sobrang pag-aalala raw kasi nito, nang umalis siya sa kanila noon ay hinanap siya nito kung saan saan. Kaya lang ay nadisgrasya ito matapos mabundol ng SUV. Bukod doon ay ramdam daw niya na kailangan ako ni Kuya Adi kaya tinalaban ako sa pag-uusap namin yon. Kaya naman kinaumagahan ay sinagot ko na ang tawag ng kapatid ko at unang bumungad sa akin ang hikbi niya. Dahilan para magmadali akong umuwi sa amin, Papa Dudut. Hindi na talaga ako nagulat na iniwan at niloko ka na naman ng babaeng yun, kuya. Sobrang kati niya. Kaya di na ako nabigla sa ginawa niya. Hindi rin ako makapaniwala. Buong akala ko ayos kami. Pero iniwan niya pa rin ako para sumama dun sa nakabuntis sa kanya. Tama ka nga na yung lalaking yun ang kinikita niya sa tuwing umaalis siya. Akala ko nagbago na siya. Hindi talaga ako naniniwala na nagbago na siya. Baka masyado lang akong uto-uto. Kaya nagpadala ako sa mga sinabi niya. Medyo. Kaya nga nakakainis ka rin eh. Patawarin mo ako, Sheena. Masyado talaga akong nabulag sa pagmamahal ko kay Saralyn. Ewan ko ba naman sa'yo? Napakakapal talaga ng pagmumukha nung Saralyn na yon. Kung tutusin, napakaswerte na nga niya sa'yo, kuya eh. Pinatawad mo siya. Pinatira dito sa atin. Tapos tinanggap mo pa yung anak niya. Sa huli, pipiliin niya pa rin yung nakabuntis sa kanya, di iwanan ka? Grabe! Ibang klaseng babae! Ginawa ko naman lahat. Pero siguro di lang ako sapat para sa kanya. Ginawa mo talaga yung lahat. Pero sabihin mo, masyado lang mapaghanap yung babaeng yon. Sorry ha, pero napakalandi niya. Nalulungkot lang ako. Akala ko magkakaroon na kami ng sarili naming pamilya. Nalulungkot din naman ako para sa'yo. Pero sana sa susunod, hindi na lang sa kanya. Marami pa namang iba dyan na di hamak na mas matino sa Saralyn na yon. Kaya lang syempre, kailangan mo munang kilalanin at kilatisin. Ewan ko. Pagkatapos ng nangyaring to sa akin, parang natatakot na ulit ako makipagrelasyon. Hindi naman lahat katulad ng ex mo eh. At kaya nga ex na siya kasi may dahilan. Saka sabi ko nga, may mga matitinong babae naman dyan. Pero kung hindi ka pa handa pumasok uli sa relasyon, ikaw bahala. Ikaw naman makakapag-decide kung kailan ka magiging handa na talaga. Tama ka. Salamat, Sheena. Oh, salamat naman saan? Kasi umuwi ka. Pinuntahan mo ako rito. Akala ko pati ikaw mawawala na rin sa akin. Sorry din pala dahil masyado ako naging mapusok. Hindi ko na inisip yung pag-aalala mo sa akin kasi nga minahal ko ng husto si Saralyn. Kaya nung iniwan niya ako, pakiramdam ko, mag-isa na lang ako sa buhay. Ay, kuya naman. Hindi ka magiging mag-isa sa buhay. Kasama mo ko. Oo, nakakatampo lang yung nangyaring pagtatalo natin. Pero pinarealize sa akin ng kaklase ko na hindi ko dapat tinitiis ng matagal yung mga taong mahal ko. 2 araw lang akong hindi umuwi dito sa apartment natin pero miss na kita. Miss na rin kita. Buti naman ligtas ka dun sa tinuluyan mo. Nag-alala ko ng husto sa'yo. Hindi ko kasi alam kung saan ka hahanapin. Di mo pa sinasagot yung mga tawag at text ko. Sorry, hindi ko sinasadya na mag-alala ka. Pero hindi rin naman ako gagawa ng bagay na ikakapahamak ko. Sabi ko nga, marami pa akong pangarap. At isa doon ay makapagtapos ng pag-aaral dahil alam kong yun yung pangarap mo para sa akin. Pangarap din yun nila nanay at tatay. Alam ko na kung saan man sila naroroon,
proud na proud sila sa'yo. Proud na proud din sila sa'yo dahil kinaya mo kong itaguyod, pag-aralin at pagtapusin. Salamat. Wala yun, kuya. Basta tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo. Naniniwala naman ako na magiging okay ka rin, kuya. Naniniwala rin naman ako. Papa Dudut, kahit na muling nasaktan ni Saralyn ang Kuya Adi ko ay pinatunayan ng kapatid ko na pwede pa rin siyang makabangon at magpatuloy sa buhay. Siyempre kasama ulit ako ng kuya ko sa pag-move on niya sa ex-girlfriend niya na wala na kami ng balita matapos sumama nga sa nakabuntis sa kanya. Sana lang talaga hindi na ulit sila magkita ni kuya at kung sakaling mang mag-cruise muli ang landas nila ay tuluyan ng mawala na ang nararamdamang pagmamahal ng kapatid ko para sa kanya. Sa kasalukuyan ay graduate na ako at nagtatrabaho na, Papa Dudut. Masaya naman ako sa ginagawa ko at kapag may mga bagay akong hindi alam na i-handle, lalo na kung tungkol sa trabaho at pakikisalamuha sa mga kasamahan ko, ay kay Kuya Adi ako humihingi ng plano. Kung tatanungin ninyo ko kung kumusta siya, nasa mabuting kalagayan ang kapatid ko. Sa ngayon, Papa Dudut ay nahihilig siya sa pagsali ng mga marathon at pag-akyat ng bundok. Minsan nga ay sumasama ako para makapag-bonding na rin kami. Wala akong ibang kahilingan kundi ingatan ang kuya ko, lalong-lalo na ang kanyang puso. At kung muli siyang magmamahal ay deserve niyang mapunta sa matino at tamang babae dahil mabuti siyang tao. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po kung sakaling mapili niyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sheena. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Barangay Love Stories. Lahat tayo ay gustong magmahal at mahalin. Pero minsan sa maling tao tayo napupunta dahilan para tayo mismo ay maging masamang tao din. Ikaw kabarangay, paano mo babaguhin ang maling pananaw mo sa pakikipagrelasyon? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa kapwa ko kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Albert. 27 years old, taga Rizal at avid listener niyo po ako at madalas kong pakinggan ang Barangay Love Stories through podcast at na-inspire po ako sa mga kwento ng ating mga kabarangay. Kaya naman naisipan ko na gusto ko rin pong magbahagi. Pero bago tayo dumako doon ay gusto ko muna kayong bigyan ng kaunting impormasyon tungkol sa akin. Dati po akong volunteer teacher sa isang special education school sa bayan namin. Pero sa kasalukuyan ay ako na po ang tumatao sa family business namin. Papa Dudut, hindi ko na po idedetalye ang tungkol sa pamilyang kinalakhan ko dahil ang gusto ko pong ikwento ay kung paano ako napunta sa sitwasyong hindi ko na alam kung paano alisan. Tawagin niyo na po akong makasalanan. Pero dad, at mahilig ako noon sa ganung babae. Kaya agad akong nagtapat ng feelings sa kanya. Kaso hanggang sa pagkakaibigan lang ang tingin niya sa akin.
Umasa pa rin ako na magbabago ang nararamdaman niya at magugustuhan ako, pero hindi na yon nangyari hanggang sa graduate na kami sa college. Nalaman ko na lamang sa kaibigan niyang si Heidi na nag-asawa na siya at may anak na sila. Broken hearted po ako noon, Papa Dudut. Kahit na hindi naging kami, masakit sa akin ang katotohanan hindi na siya magiging akin. Hindi lang halata sa ating mga lalaki pero grabe tayong magdamdam kapag nasaktan. Nang time na yon ay naging marupok din ako at nakuha ko pa talagang i-chat siya. Ang sabi ko ay masaya ako para sa kanya pero durog na durog talaga ang puso ko. Umiyak ako noon habang unti-unting tinatanggap na hindi kami para sa isa't isa. Pero hindi lang naman po si Mia ang babaeng kinabaliwang ko noong araw. May mga nagustuhan din po akong ibang babae at isa na doon si Dina, Papa Dudut. Maganda po siya at naagaw niya agad ang atensyon ko. Kaya nga nang magkaroon ako ng pagkakataon na lapitan siya para kausapin ay hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa. At sinamantala ko na ang pagkakataon, Papa Dudut. Hi, miss. Pwede ba kitang tabihan? May kasama ka ba o… Wala. Sige, pwede kang umupo. Ako nga pala si Albert. Ikaw, anong pangalan mo? Dina. Bagay na bagay sa'yo. Kasing ganda mo. Wow ha? Ngayon lang tayo nagkita pero bumabanat ka na ng ganyan. Hindi yun banat. Nagsasabi lang ako ng totoo. Maganda ka talaga. At kahit sinong lalaki sa paligid mo mapapalingon talaga sa'yo. Sandali. May boyfriend ka na ba? Mamaya may lumapit dito tapos suntukin na lang ako bigla ah. Sira, walang lalapit kasi wala akong boyfriend. Sa ganda mong yan, maniwala ako sa'yo. Kung ayaw mong maniwala, di wag mo. Ikaw ba? Baka may jowa ka na ha? Alam mo, sakto kasi wala akong girlfriend. Seryoso? Wala ka bang nililigawan o kahit crush man lang? Meron akong niligawan pero binasted lang ako eh. Saklap naman. Oo, hindi na yata ako magkaka-girlfriend. Ewan ko ba? Ginawa ko naman lahat. Huwag kang magsalita ng ganyan. Baka hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Alam mo, may nabasa ako. Sabi doon, kapag hindi kayo nagkatuluyan ng taong gusto mo, ibig sabihin may ibang nakalaan para sa'yo. Kaya dapat hindi ka manghinayang. Feeling ko, nakita ko na yung tao na gusto ko. At katabi ko na siya ngayon, Dina. Dahan-dahan lang. Bigla-bigla ka kasi nagsasabi ng kung ano-ano dyan eh. Wala akong sinasabing kung ano-ano. Totoo yun. Alam mo, ilang araw na rin akong tsumitsyempo kung paano ka makakausap ng tayong dalawa lang. Swerte ko ngayong araw, nasolo kita. Hanga rin ako sa'yo kasi ang tapang mo. Yung ibang lalaki dyan, malamang natorpe na. Sila yun. Ibahin mo ako. Kapag may nagugustuhan akong babae, hindi ko na pinatatagal. Sinasabi ko na kaagad. Kung ganon, gusto mo ko. Seryoso ka talaga dyan? Walang halong keme yan ha? Tung mukhang to, nagbibiro. Pero maniwala ka. Gusto talaga kita. Hindi kita pipiliting magustuhan ako pero sana bigyan mo ako ng chance na makilala natin ang isa't isa. Sabi mo single ka. Single rin ako. Walang magagalit. Ano kasi Albert. Hindi mo kailangan mag-decide ngayon. Bukas, magkita tayo rito. Tapos sabihin mo sa akin ang sagot mo. Kinabukasan ay nagkita po ulit kami ni Dina at napapayag ko siya na ligawan. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay naging kami po at ako na siguro ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa. Nasabi ko pa noon sa sarili ko na ang swerte-swerte ko. Hindi niyo po ako masisisi kasi meron na rin po akong niligawan pero binasid lamang ako. Yun po ang pinsan ng kaibigan ko na sa ngayon ay pamilyado na rin. Mahal na mahal ko po si Dina, Papa Dudut, at para sa akin ay siya ng babaeng pakakasalan ko balang araw.
bubuo kami ng sariling pamilya at magkakasama pa rin sa pagtanda. Kaya lang hanggang pangarap na lang yon dahil tulad ng ibang magkarelasyon ay dumanas din po kami sa pagsubok ni Dina. Kaibahan lang ay hindi namin yon nalagpasan ng magkasama. Ang sinasabi ko po ay nang mapansin ko na nawawala na siya ng oras sa akin. Hindi naman po ako demanding na boyfriend at hindi rin ako palaaway. Kaya ang unang ginawa ko noon ay plinano kong kausapin siya ng masinsinan sakaling meron na ngang problema sa relasyon namin na hindi ko alam, Papa Dudut. Dina, ba't kanino pa ako hindi kinakausap? Galit ka ba sa akin? Anong hindi ako magagalit sa'yo? Ang kulit-kulit mo. Ngayon na nga lang tayo nagkita tapos inaaway mo pa ako. Pwede ba? Huwag kang magpaawa dyan hindi bagay sa'yo. Ay, ano ba kasing problema natin? Bakit iritang-irita ka na niyaya kita makipag-date ngayon? Mukhang napilitan ka lang yata na sumama eh. Hindi ba obvious? Sinabi ko naman kasi sa'yo na busy ako. Tsaka may ibang lakad ako, Albert. Pag ikaw may pupuntahan, pinapakialaman ba kita? Ano ba kasi yung lakad na yun? Bakit mas gusto mo pang puntahan yun kesa sa date natin? Ngayon na lang tayo lumabas, Dina. Huwag kang ang OA. Lagi tayo nagkikita sa school. Iba yun. Ang arte-arte naman. Para kang bata kung umasta. Ay, ang gusto ko lang naman magkaroon ng oras tong relasyon natin. Napapansin ko kasi na wala ka ng panahon sa akin eh. Lagi kang busy. Ano ba kasi pinagkakaabalahan mo? School-related matters yon, Albert. Hindi mo ako kailangan tingnan ng ganyan na para bang may kasalanan ako sa'yo. Teka nga sandali. Ako ang dapat nagalit sa atin, di ba? Huwag mo ibalik sa akin ang sisi. Di kita sinisisi, Dina. Feeling ko kasi hindi na ako mahalaga sa'yo. Feeling ko hindi mo na ako mahal kaya... Kulang sa nutrisyon ng utak mo kaya kung ano-ano na ang iniisip mo, Albert. Masisisi mo ba ako? Ganun yung pinaparamdam mo sa akin? Tsaka, sandali nga. Sino ba yung chat ng chat sa'yo? Akin na nga yung phone mo. Patingin ako. Ano ba? Huwag kang ang praning. Wala lang tono. Anong wala? Kung makapag-chat sa'yo sunod-sunod. Hindi niya ba alam na kasama mo ako at nagde-date tayo? Kung hindi, ako nang magsasabi sa kanya. Akin na yung phone mo. Ewan ko sa'yo, Albert. Kapag hindi ka umayos, iiwanan talaga kita dito. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao, oh. Di ka ba nahihiya? Sorry. Hindi ko naman sinasadya. Frustrated lang ako. Kaya di ako makapag-isip ng tama. Wala ka naman kasing dapat isipin dahil magkasama na tayo. Okay, I'm sorry kung nagalit ako sa'yo. Pero pwede bang kalimutan na lang natin na nangyari? Mag-focus na lang tayo sa date natin ngayon, okay? Sorry din kasi makulit ako, Dina. Ayos na yun. Gets ko naman kung bakit ka nagkakaganyan eh. May mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. Tulad nitong pagiging busy natin, kaya hindi na rin tayo nakakalabas masyado. Kaya nga sinasamantala ko ng pagkakataon na pareho tayong available, Dina. Alam ko yon. Thank you sa effort mo sa relasyon natin, ha? Siyempre, mahal kita. At gagawin ko ang lahat para sa'yo, Dina. Papa Dudut, hindi po ako kumbinsido sa sinasabi ni Dina na hindi tungkol sa ibang bagay ang dahilan kung bakit lagi siyang busy pero wala akong nagawa noon dahil ayaw kong mauwi sa matinding pagtatalo ang usapan namin, Papa Dudut. Kaya kahit mabigat sa dibdib ay nanahimik na lamang ako. Pero sabi nga nila walang sikretong hindi nabubunyag. Ganun po ang nangyari matapos kong matuklasan ng tunay na dahilan kung bakit walang panahon sa akin si Dina. Dahil may ibang lalaki siyang pinagkakaabalahan. At ang masahol pa ay boyfriend din niya ito. Pinagkaiba lang namin ay nauna yon at ako ang pangalawa.
Ibig sabihin pinagsasabay kami ni Dina. Akala ko ay wala nang masasakit pa na mabasted pero para po akong sinampal ng 2x2 sa mukha ko ng paulit-ulit matapos akong lokohin ni Dina, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat, humingi pa rin ako ng paliwanag sa kanya at tinawagan ko pa siya noon pero yung boyfriend niya ang nakasagot. Pinamukha lang niya sa akin, Papa Dudut, kung saan ako lulugar. Doon ko tinanggap na talo na ako. Na hindi na dapat ako maghabol dahil halata naman kung sino ang mas mahal niya sa aming dalawa. At kahit na nasasaktan ay pinilit ko pong makapag-move on, Papa Dudut. At hindi ko na po sinubukang manligaw at magmahal muli. Tinanggap ko na lang, Papa Dudut, sa sarili ko na wala ng pag-asa para sa akin ang maging maligaya dahil malas ako sa pag-ibig. May sekreto po akong aaminin. Noong 7 taong gulang ako ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa yaya kong si Rona. Maganda po kasi siya, morena at may katawang makurba. Sa edad niyang 30 years old ay mukha pa rin siyang bata at isang araw ay pinapatulog po ako ni Rona noong tanghali pero hindi ako dalawin ng antok tapos ay nakita ko na lamang na nakaidlip na siya. Doon ko siya tinitigan ng husto at nakaramdam ako ng pagnanasa na halikan siya. Pero pinigilan ko po ang sarili ko dahil alam kong mali yun. Nang lumaki na ako ay nadala ko po yung ugaling yon, kaya madalas akong magkagusto sa matanda sa akin. Pero dahil napakamalas ko sa pag-ibig ay hindi ko na po sinubukang maghanap ng single na babae para lingawan. Pagod na kasi ako. Pero puputi na lang siguro ang uwak, hindi na yon mangyayari. Hanggang sa isang beses ay nakapanood ako sa internet ng mga video ng mga lalaki na kung tawagin ay other guy. Sila po yung kumakabit sa may mga asawa o karelasyon na. Karamihan sa kanila intensyonal ang pakikiapid. At mukha naman silang masaya kaya naisip ko na bakit hindi ko subukan yon. Hindi nga nagtagal ay nakilala ko si Rochelle via Facebook. Sobrang ganda po niya, Papa Dudut. Para siyang si Marian Rivera. Pagkatapos ko siyang i-add ay nag-message na po ako sa kanya at nakipag-video call ako, Papa Dudut. Online naman siya pero bakit kaya di niya sinasagot? Yun! Sinagot din! Hi Rochelle! Grabe! Parang araw-araw lalo kang gumaganda. Hi Albert! Nakita kong nililike mo yung mga pictures ko at ang dami mo ring chat sa akin. Oo. Sorry kasi gusto lang talaga kitang makausap. Busy ka ba? Naka-istorbo ba ako? Hindi naman. Wala akong masyadong ginagawa kaya nasagot ko ang tawag mo. Mabuti kung ganon. Sensya ka na ha. Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako manggagancho. Tingnan mo, nakikipag-video call nga ako sa'yo para malaman mo na hindi rin ako poser o scammer. Gandang-ganda talaga ako sa'yo eh. Kaya gusto kitang makilala. Kung ayos lang naman, syempre. Ano kasi, Albert? May asawa at anak na ako. Alam ko yun kasi nakikita ko rin ang mga picture nyo. Pero chinat mo pa rin ako at kinukulit? Oo. Nabighani mo kasi ako, Rochelle. Sana bigyan mo ako ng chance na makilala ka. Wala namang kaso kahit pamilyado ka na eh. Hindi naman nila malalaman. Kaso Albert… Nararamdaman ko gusto mo rin ako. Kasi kung hindi, sana binilak mo na ako. Wala naman akong dahilan para hindi ka magustuhan. Mukha ka namang mabait. Tapos magaling ka ring magpatawa. Kapag binabasa ko ang mga banat at jokes mo, napapangiti ako at natatawa. Nawawala yung stress at pagod ko. Pero ang lalo kong hinangaan sa'yo, yung pagiging matyaga mo. Kasi kahit madalas hindi ko agad nasisi ng mga chat mo at nasasagot ang tawag mo, hindi ka pa rin sumusuko. At kahit alam mong may asawa na ako, gusto mo pa rin ako. Ganito talaga ako kapag prosigidong mapansin ng isang tao. Pero wala ka bang girlfriend dyan para pagkaabalahan mo pa ako? Paano kung sabihin kong wala? Maniniwala ka ba? Talaga?
mag-cheat sa kanya. Uy, loyalista ako no? Kung meron man, hindi ko yung gagawin. Kaso wala nga. Okay, sige. Naniniwala na ako. Kaso nag-aalangan pa rin ako sa gusto mong mangyari eh. Kahit na magkalayo tayo, may asawa pa rin ako, Albert. Paano kung mahuli niya tayo? Hindi yun mangyayari dahil mag-iingat tayo, Rochelle. Sige na, pumayag ka nang makipag-LDR sa akin. Hindi naman ako demanding na boyfriend. Maiintindihan ko kung mas marami man ang oras na igugugol mo sa mag-ama mo. Ewan ko. Hindi pa rin ako sigurado. Saka anong assurance ko na mapagkakatiwalaan kita? Sa panahon ngayon, madami ng manluloko at gago. Kaya nga kikilalanin muna natin ang isa't isa. Pangako, magbabago rin ang tingin mo sa akin dahil hindi ako susuko na patunayan sa'yo kung gaano kita kagusto. Siyempre, alam ko po na meron na siyang asawa at mga anak. Kaya nga hindi na ako nagulat matapos niyang ipamukha sa akin na taken and not available na siya. Pero wala po akong pakialam, Papa Dudut. Ang goal ko noon ay makikabit sa may asawa o may karelasyon tulad ng mga napapanood ko. Kaya imbes na ma-discourage ay na-challenge pa ako na magpapansin kay Rochelle. Kaya pagkatapos naming mag-video call ay inisto ko muli ang mga pictures niya at lalo ko lang siyang pinagpantasyahan, Papa Dudut. Sa sobrang ganda niya at sexy ay mapagkakamala na wala pa siyang anak. Hindi nga nagtagal ay lagi na kaming nagkaka-chat. Doon ko na sinamantalang pagkakataon na dumamoves sa kanya at sinabi ko rin na gabi-gabi ko siyang iniisip. Mabuti na lang at hindi siya natakot sa akin at in-entertain pa rin niya ako dahil mas malambing pa ako kesa sa asawa niya. Lalo ko lang din siyang kinulit na makipag-LDR sa akin, Papa Dudut. Nung una ay hesitant pa talaga siya pero inassure ko na dahil malayo naman kami sa isa't isa, taga Mindanao kasi siya ay walang magiging komplikasyon ng relasyon namin. Hindi nga nagtagal ay naging kami rin ni Rochelle, Papa Dudut. At sa bawat araw na lumilipas, lalo lang po akong naging masaya sa relasyon namin kahit na magkalayo kami. Pero may pagkakataon na minsan ay nagiinit po ang katawang ko, Papa Dudut. Yun po yung unang beses na niyaya ko si Rochelle na gawin yung bagay na eksklusibo lamang para sa mga mag-asawa. Albert, bakit kanina ka pa tawag ng tawag? Namimiss kasi kita, Shell. Pero kasama ko ang mister ko kanina. Paano na lang kung magduda siya dahil tingin ako ng tingin sa phone ko? Hindi ka ba nakikinig? Miss na nga kita. Maghapon na kayo magkasama ng asawa mo. Ako naman ang pansinin mo. Hindi mo kailangan magalit dahil narinig ko ang sinabi mo. Saka bakit parang ang demanding mo yata ngayon? Akala ko ba ayos lang sa'yo at naiintindihan mo ang sitwasyon natin? Ipapaalala ko lang sa'yo yung sinabi mo noon, Albert ha? Baka kasi nakakalimutan mo. Sabi mo, okay sa'yo tong setup natin. O bakit ka gumaganyan ngayon? Ay, pasensya ka na, Shell. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Siguro nagsiselos lang ako sa mister mo kasi nakakasama ka niya. Alam ko naman ang sitwasyon natin. Pero minsan naiisip ko, sana ako na lang nasa posisyon niya. Ano ba yung sinasabi mo? Bakit bigla ka nalang nagkaganyan? May nangyari ba dyan sa inyo? Wala naman. Malungkot lang ako ngayon tapos naalala kita. Kung nandyan lang ako, mamasahihin kita para nare-relax ka. Kung di mo na itatanong, magaling yatang trumabaho tong mga kamay ko. Talaga? Nako, sana talaga nandito ka, Shell. Pero pwede mo naman akong pasayahin kahit na nandiyan ka. Ano? Naisip ko lang, since may relasyon naman tayo. Nasisiraan ka na ba, Albert? Ayoko! Bakit? Di ba napag-usapan naman natin yun? Sabi mo willing kang subukan, mapaligaya mo lang ako. Shell, please. Atin-atin lang naman to, wala makakaalam. Kasama ko ang asawa ko dito sa bahay. Ano na lang ang sasabihin nun pag nalaman niyang… basta! Eh di pumunta ka sa CR. O di kaya, hinaan mo lang boses mo. Sige na, pumayag ka na. Promise,
Magugustuhan mo rin pagkatapos natin. Albert naman. Please? Kahit ngayon lang. Pero hindi ko alam kung paano gawin yun. Wala akong experience sa ganun. Huwag kang mag-alala. Basta sundin mo lang ipapagawa ko. Magtiwala ka sa akin. Ano? Pumapayag ka na ba? O sige. Pero mamaya na lang kapag tulog na ang asawa at anak ko. Salamat, Shell! O sige na, ibababa ko na muna. Hinahanap na ako ng asawa ko. Puntahan ko lang dun, baka magduda na yon. Okay. Pero sa akin ka mamaya, ah. Pagkatapos po namin gawin ang bagay na yon ni Rochelle ay sobrang saya po ng kalooban ko, Papa Dudut. Sa katunayan, ang sarap ng tulog ko ng gabing yon. At pakiramdam ko ay para akong sanggol na hinihele sa duyan. Alam ko na mali, marumi at makasalanan ang ginawa namin yon. Pero hindi ko na po inisip ang sasabihin ng iba dahil satisfied po ako sa nangyari sa amin. Hanggang sa ang isang beses na yon ay nasundan pa nga ng isa pang beses, Papa Dudut. Daig ko pang nasa cloud 9 dahil sa sobrang ligaya. Kahit na sa phone lang namin yon ginagawa. Kasama na rin kasi doon yung thrill na baka mahuli kami ng asawa niya. Papa Dudut, hindi po ako nag-aral at lumaki para maging salot sa relasyon at makasina ng pamilya. Pero habang tumatanda po ako ay nagbabago po ang tingin ko sa mundo. Siguro ay dala na rin ang pinagdaanan ko noong araw. Mga kabiguan sa pag-ibig, niloko at pinagmukhang tanga. Madalas ay tuksuhin na malapit nang lumagpas sa kalendaryo ang edad pero wala pa rin girlfriend. Kaya ako naging mapusok. Matino pa naman ako mag-isip pero madali po akong madala sa damdamin kaya ang resulta ay paulit-ulit ko pong nakikita ang sarili ko na nasa pakikiapid. Para sa akin ay wala naman itong pinagkaiba sa normal na magkarelasyon. Pero hindi lang talaga tanggap sa lipunan natin na pwede tayong magmahal ng higit pa sa isa, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Suntok sa buwan na magkaroon ng happy ending ang relasyon namin ni Rochelle. Pero umaasa pa rin ako na siya na yung babaeng tinadhana sa akin ng langit na makakasama ko sa habang buhay. Wala po akong pakialam kahit pamilyado na siya. Kung maghihiwalay sila ng asawa niya ay sisiguraduhin kong hindi sila mapapariwara ng anak niya dahil handa akong tumayong padre di pamilya nila. Nakakatawa man pakinggan at marami sa ating mga kabarangay ang magsasabi na nahihibang na ba ako pero wala po akong kakayahang pigilan ang damdamin ko dahil nagmahal lang naman po ako, Papa Dudut. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Rochelle pero hindi nagtagal ay nangyari ang kinakatakutan ko. Napansin ko na lamang po kasi na may kakaiba sa pakikitungo niya sa akin. Alam ko naman na may kaagaw ako sa oras niya dahil pamilyado na siyang tao. Pero iba yung kutob ko ng panahon na yon. Nawawala na po ng oras sa akin si Rochelle at hindi na kami regular na nagkaka-chat o nagvi-video call. Miss na miss ko na siya at bago pa ako masiraan ng ulo. Sa kakaisip kung ano ang mali sa amin ay nakipag-video call po ako sa kanya at nag-usap kami. Doon ko po nalaman ang saloobin ni Rochelle tungkol sa relasyon namin, Papa Dudut. Dahilan para masaktan po ako ng sobra-sobra. Shell! Bakit ilang araw mo nang hindi sinasagot ang call ko? Sinisin mo lang din ang mga chat ko. Albert, magkasama kami ng asawa ko. Naliligo lang siya ngayon. Wala akong pakialam. Lagi na lang kayong magkasama. Paano naman ako, Rochelle? Teka, bakit bihis na bihis ka yata? Saan ang punta mo? Aalis kami ng asawa at anak ko. Kakain kami sa labas. Magse-celebrate dahil anniversary din namin. Please lang Albert, huwag kang manggulo. At ako ba talaga ang panggulo sa pamilya mo?
Wow! Shell, baka nakakalimutan mo. May responsibilidad ka sa akin dahil boyfriend mo ko. Ano bang sinasabi mo? Baka ikaw ang nakakalimot sa ating dalawa kung ano lang at hanggang saan lang ang meron tayo. Saka huwag ka nga umasa na parang pagmamayari mo ko, Albert. Simulat sa pool, alam mo dapat na hindi tayo magiging seryoso dahil may pamilya na ako. Konting panahon lang naman ang hiling ko sa'yo. Konting atensyon. Mahirap mang ibigay yun. Hindi ko naman nakakalimutan kung saan ang lugar ko sa buhay mo, Shell. Pero sana isipin mo rin na mararamdaman ko. Ewan ko sa'yo, Albert. Kalalaki mong tao pero ang drama-drama mo. Naaalibadbaran ako. Saka huwag ka nga magpaawa dyan na akala mo aping-api ka. Hindi mo kasi naiintindihan ang pinanggagalingan ko kaya mo nasasabi yan. Sawang-sawa na akong intindihin ka kasi masahol ka pa sa 5 years old. Hindi ka naman bata. Nasa tamang edad ka na. Hindi ka ba napapagod sa setup nating to, Albert? Kasi kung ako ang tatanungin mo, pagod na ako. Anong sinasabi mo? Ayoko na. Tigilan na natin to, please lang. Ang laki-laki na ng kasalanan ko sa mag-ama ko simula nang pumayag akong maging tayo. Natukso ko, oo. Pero gusto ko nang magbagong buhay. Gusto ko nang itamang pagkakamali ko, Albert. Nakikipaghiwalay ka sa akin, ganun ba? Oo. Huwag mo na akong kukontakin dahil ayokong malaman ng asawa ko na may iba akong kinakausap na lalaki. Ayokong maghinala siya at ayokong masira ang pamilya namin. Hindi naman sila naghihinala kaya bakit kailangan mong tapusin ang meron tayo? Mahal kita, Rochelle! I'm sorry pero buo na ang desisyon ko. Kung mahal mo talaga ako, igagalang mo ang gusto kong mangyari. Sorry talaga, Albert. Huwag mo naman gawin sa akin to. Nagmamakaawa ako. Magtitiis ako. Hindi na ako magagalit kapag hindi mo ako kagad kinakausap. Huwag mo na ako kaiwanan. Parang awa mo na. Sorry talaga pero tapusin na natin ang lahat. Sige na, kailangan ko na mag-ayos ng sarili dahil baka maghinala pa ang asawa ko. Bye! Shell! Shell! Please! Huwag mo naman gawin sa akin to. Minahal kita ng gusto. Umasa ako! May posibilidad naman talaga na maghiwalay kami at piliin niya ang pamilya niya kesa sa akin. Pero hindi ko naihanda ang sarili ko na magiging ganon lang kadali kay Rochelle na itapon ang lahat ng meron kami. At hindi ko rin kasi akalain na mahuhulog ako sa kanya ng husto. Bagay na pinagsisihan ko, Papa Dudut. Hindi po yun ang unang beses na nasaktan ako pero yung pakiramdam ay para bang bago sa akin. Kumbaga sa isdang bagong huli ay sariwa at nanunuot yung kirot ng patalim na nakatarak sa puso ko dahil sa pakikipagkala sa akin ni Rochelle. Hindi ko siya sinisisi kung mas piliin niya ang pamilya niya. Sino lang ba ako sa buhay niya, hindi ba? Kaya nga kahit masakit, kahit mahirap lunukin ay nagparaya ako, Papa Dudut. Iginalang ko ang desisyon niya at pinilit ko ang sarili kong mag-move on at siguro ay napagod na lang akong maging desperado. Kaya naman pinakawalan ko na lang siya at inayaang maging masaya kahit na ako ay nagdudusa. Awang-awa po ako sa sarili ko, Papa Dudut, pero wala naman akong magawa para pigilan yung sakit. Naitatanong ko noon sa Diyos na parusa ko ba na habang buhay maging miserable sa pag-ibig dahil makasalanan akong tao. Kung oo, walang saysay din na magbago ako dahil paulit-ulit lang akong kakarmahin. Kaya nga imbis na tumigil ay pinagpatuloy ko po ang pag-move on kay Rochelle sa pamamagitan ng paghahanap ng bagong karelasyon na may iba ring karelasyon. Bukod sa akin, may isang tao pa po akong pinagkatiwalaan at nakaalam ng sikreto ko. Yon ay si Josie na kaibigan ko, Papa Dudut. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kahit paano ay may tao siyang ibinigay sa akin para makausap ko at mapagkatiwalaan ang mga ginagawa ko. Ikinuwento ko sa kanyang nangyari sa amin ni Rochelle at kung gaano ako nasaktan ng husto. Alam din niya na imbis na matuto, pinagpatuloy ko pa ang pagiging third party sa iba. Pinayuhan pa ako ni Josie na tigilan ko na ang ginagawa ko dahil masasaktan at mapapahamak lamang ako sa bandang dulo, Papa Dudut. Alam mo,
na pwede ka na namang masaktan ng husto sa dulo pero ginagawa mo pa rin. Ewan ko ba naman sa'yo, Albert? Kailan ka ba matututo? Hindi ko alam kung kailan, Josie. O kung matututo pa ba ako tulad ng sinasabi mo. Kung malalaman lang ng ibang tao tong pinaggagawa mo, sigurado madidisappoint sila sa'yo. Aware ka na masama makipagrelasyon sa taken na pero ginagawa mo pa rin. Hindi ka ba nakukonsensya dahil nakakasira ka ng pagsasama? Bakit ako makukonsensya? Yung mga babaeng pumapayag na makipagrelasyon sa akin. Bakit? Sila ba nakonsensya habang iniiputin nila mga boyfriend nila? Hindi ganun ang punto ko. Oo, nakakainis yun at unfair sa mga karelasyon nila na tapat at mahal na mahal sila. Pero hindi lang sila ang may kasalanan. Kasama ka rin. Naikukwento mo sa akin kung paano mo sila i-pursue. Kaya napapapayag mo silang makipagrelasyon sa'yo. Sa'yo pa lang may mali na talaga kasi ba't kailangan mong gawin yun? Hindi ka ba pwedeng humanap ng single o walang sabi tapos yun ang ligawan mo? Ginawa ko na yun dati pero nasaktan lang ako. At sa pagiging third party mo, hindi ka ba nasasaktan? Sa nangyari pa lang sa inyo ni Rochelle, mukhang mas malala pa yung pagiging broken-hearted mo kaysa nung niloko ka at naghiwalay kayo ni Dina. Kailan ka ba matututo? Niloko ka o manloko ka, pareho ka pa rin masasaktan sa dulo. Ay, anong gusto mong gawin ko? Sige nga. Kahit pala saan ako lumugar, wala rin. Masasaktan din ako, Josie. Pakiramdam ko tuloy para akong patapong basura. O kaya parang bola na pinagpapasapasahan. Gusto ko lang naman magmahal at mahalin. Lahat tayo gustong maranasan na umibig at ibigin. At hindi natin kontrolado kung anong klaseng tao ang darating sa buhay natin. Kung mabuti ba siya o masama. Pero kahit nagaano pa kapangit ang maging karanasan natin sa pag-ibig, wag natin tong i-apply sa sarili natin. Kung niloko ka, huwag ka maging instrumento para makapanloko. Kung ginamit ka, huwag mong ibalik sa ibang masamang bagay na naranasan mo. Albert, kaibigan kita. At bilang kaibigan mo, gusto kong mapabuti ka. Alam ko hindi habang buhay nasa ganitong setup ka. Napangangatawanan mo na talaga ang pagiging third party hanggang pagtanda mo. Nalulungkot ako dahil ayaw kitang mapahamak. Gusto ko maging masaya ka. Please, magbago ka na. Pagkatapos naming mag-usap ni Josie ay napag-isipan ko ng gusto ang mga sinabi niya. Na kailangan ko na talagang magbagong buhay dahil yun lang ang paraan para mapabuti ako. Aminado ako na nahihiya ako sa sarili ko dahil sa pinaggagawa ko. Pero paano nga ba tumigil sa gawain na kinasanayan ko na? Na kahit panandalian ay napapasaya ako ng pagnanasa kong ito. Kung pwede lang sanang isang araw ay gumising ako na nakapagbagong buhay na ako, mas magiging madali sa akin ang lahat. Pero dahil walang ganon sa tunay na buhay, imbis na sundin ang sinabi ni Josie na magbago na ako ay ipinagpatuloy ko pa rin ng pakikiapid ko, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nasa third party setup pa rin po ako, Papa Dudut. Sinusubukan ko na wag masyadong ma-fall para hindi ako masaktan ng husto. Alam ko na kabaliwan dahil walang assurance na hindi ako mapapahamak pero ewan ko ba. Wala na po yata akong pag-asa para kumawala pa sa sitwasyong ito. O kung meron man ay malaking palaisipan sa akin kung papaano. Siguro ay pride na rin na may kasamang pagpapanggap dahil kahit alam ko na mali ay pinipilit ko pa rin na gawing tama. Sana po ay mapayuhan po ninyo ako sa aking pinagdaraanan para magbago ang pananaw ko sa pakikipagrelasyon. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok ang kwento ko sa Barangay Love Stories. Palagi po kayong sinusuportahan namin dahil magaganda at nakapagbibigay ng aral sa buhay ang inyong programa. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Albert. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.